So, minsan may mga kwento, no, sa, ilang taon na si, anak ni ate ni Kuya Jonas? Andang taon na yung anak mo? Tutu, no, makulit na yan no, tutu. Pero sa 3 years old, makikita nyo, akala natin wala silang mga problema sa buhay. Alam niyo yun? Pagka 3 years old, ay isa sa mga laking problema ng mga batang 3 years old, kadalasan, kapatid sa loob din ng tahanan. No? Minsan nag-aaway sila kung babae at lalaki, minsan pinag-aawayan, manika-manikaan, baril-barilan, no? At hindi magkagauda ang magulang kung paano sila sasawayin. Pero nakatutuwa doon, may isang magulang na laging nagsasaayos. Amen. Na-experience nyo yun? Actually sa amin, di namin na-experience kasi isa lang ang naging anak namin. So wala siyang masyadong naging kaaway. Pero sa labas, marami yan. Ewan ko kung ano nakawin sa labas. So, di ba problema yun eh. Pero salamat sa Diyos, may mga magulang na handang ayusin ang kanilang mga anak sa sitwasyon na sila hindi nagkakasundo. Pero bago po lahat, batiin niyo muna po yung mga nanay natin dyan ng Happy Mother's Day. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga nanay. At sa mga via Zoom, nasa iba't ibang panig ng mundo, happy Mother's Day po sa inyo lahat. Di po ba? Kapag ang isang bata nag-away sa loob ng tahanan, ang nanay ang namamagitan para pag-ayusin sila magkapatid. Amen. At siyempre, kapag lumaki yan, nag-aral yan, ang problema niyan wala na sa tahanan. Niniwala kayo? Kapag nag-aral yan, mula kinder, prep, hanggang K-12, ang problema niyan sa school. No? Minsan meron niyang hindi pagkakaunawaan sa kaklase. Di ba? At minsan magugulat ang magulang, tatawagin ng teacher. Yung anak mo, ang bait. Yeah. So, aayusin pa rin. Di ba? May problema eh. Kailangan ayusin lagi ang problema. No? Kaya, yung mga ganong buhay ay nangyayari talaga yan. Sino nakaka-experience sa school? Ngayon mga kabataan kayo na nag-aaral ngayon. So, K-12, sino magtatapos ng K-12? So, di ba? May mga kaklase kayo, kamag-aral, na talaga minsan di kayo naintindihan at nagkakaroon ng problema. At nakatutuwa, may mga taong inilagay doon sa school, even ang magulang, para ayusin. Di ba? At hindi ito dapat magkaroon ng malaking hidwala sa magkamag-aral sa eskwelahan. At siyempre, kapag kaya ay nagtapos na ng kolehiyo at nakapagtrabaho na, sa tingin nyo, wala pa rin kayang problema yan? May problema uli yan. Ang problema niya sa loob uli ng tahanan. Magulang, anak, minsan hindi nagkakaunawaan. No? Dahil nakatapos na ng pag-aaral, nakapagtrabaho na, may mga kamag-anak, no, talagang kahit sa ang panig ng mundong ito, magkamag-anak, may pinag-aawayan, may problema. Kaya lang, ang nakakalungkot, wala nang namamagitan minsan. Kasi malalaki na eh. Alam niyo yon? Nadadaanin na lamang sa lupon, dadaanin na lang sa mga bagay na kung saan pwede magbayad para ayusin ang problema. Kaya, ang tao, hanggat nabubuhay sa mundong ito, sabihin mo sa katabi mo, may problema ka pa din. Amen. Naniniwala kayo ron? Hanggat nabubuhay ka rito, wala pa ang Panginoong Yesus, makakaranas tayo ng mga problema. Bakit po? Sino nakapagbasa ng Book of Acts, chapter 15? Kasi alam niyo po ba, sa loob ng tahanan, sa gobyerno sa simbahan, marami pa rin tao, sarado ang isipan. Kaya minsan, ang problema ay naririyan lagi. Di niyo po ba alam na mga disipulo din, kahit na kasama na nila ang Panginoong Yesus, sa loob ng 30 taong pangangaral o nabuhay ang Panginoon sa lupa, di ba kasama na nila ang Panginoon, bakit may problema? Kasi nabubuhay pa sila nung panahon na yon. Amen. Kaya tayo din, bilang mga mananampalataya ng Diyos, ay
makakaranas pa rin ng mga problemang kakaharapin sa buhay. Amen. Tayo saglit manalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat kami sa isang dakilang hapong ito kasama ang mga kapatid namin sa iba't ibang tahanan, Panginoon, na nakikinig ngayon, nanunood ngayon. At ang dalangin namin, O Diyos, Ikaw ang tunay na makakilos sa aming kalagitnaan dahil walang imposible sa iyo, hindi ka kayang limitahan, at kapag ang salita mo'y nahayag, ito'y tunay na babalik sa iyo ng may kaganapan. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami, isang dakilang hapon ito para sa buhay namin, ang makarinig at makabasa ng iyong mga salita. Ikaw magpala sa buhay ng bawat isa at patuloy lamang na ikaw ang may taas at maparangalan sa hapong ito, O Diyos, sa pag-aaral, pagbabasa ng mabuting balita. Pinupuri ka namin, dakilang Ama, niluluwalhati ka namin. Ito po ang aming panalangin, pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, hindi pa tayo tapos. Amen. So, di ba, nabasa niyo ba yung Book of Acts? Sino nagbasa? Book of Acts. Chapter 15. Ako, sayang. Basahin niyo po, talagang dito makikita natin, no? Sa buhay ng mga disipulo, dumating yung time na napakahirap ng problema nila sa buhay. Pero alam niyo po ba anong problema nila sa buhay? Hindi po pagkain. Kung nabasa niyo, kung hindi niyo nabasa, ang problema nila hindi tahanan. Ang problema nila hindi kasuotan. No? Sa atin ngayon sa panahon natin, problema yung pagkain, problema yung kasuotan, dami na mga isusuot, pinoproblema, no? Ang daming pambili, pinoproblema ko anong pagkain bibilin, di ba? Pero dito, sa mga alagad ng Diyos, isang napakagandang problema na kanilang naranasan. Gusto niyo ba maranasan yung magandang problema yan? Kasi ang magandang problema dito, buhay ng tao ay mahalaga sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Amen. So dito, babasahin nating talata mula sa chapter 1, verse 1 ng chapter 15 ng Book of Acts o Aklat ng Mga Gawa. Ito yung kwento, senaryo sa panahon. Di ba nabasa natin yung chapter 13 and 14 na nakaraan. Kaya encourage namin sa inyo na sa susunod na Sunday, basahin niyo po yung chapter 16. Unahan niyo na kami. No? Hindi namin sabihin sa inyo na basahin niyo. Basahin niyo na kagad. No? At maganda ang nangyayari sa panahon po natin dahil ito'y kapalahunan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Dito sa chapter 1, chapter 15, verse 1 hanggang 5, may problema ritong kinaharap ang mga disipulo ng Panginoon. Kaya ang pamagat natin, tinawag para sa pagkakasundo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, tinawag yan para sa pagkakasundo. No, hindi lang nanay, tatay, kundi lahat ng Kristiyano ngayon ay tinawag para sa pagkakasundo. So dito sa chapter 1, sa chapter 15, ba't ba ako chapter 1, chapter 1? Sa chapter 15, verse 1 hanggang 5, isang senaryo sa mga disipulo at sa mga hintil at sa mga Hudyo na nagkaroon ng malaking problema. Bakit po? Anong problema? Kasi napansin, nung, di ba, nangangaral sila Pablo, sila Bernabe, sa lugar na pinuntahan nila. Tingnan niyo po yung mapa natin. Paano nga po ulit ng mapa natin? Yung isa, yung pinasave ko kay Kuya, ayan, di ba? Kung titingnan niyo yung mapa. So, nagkaroon sila ng problema sa Antioch nung nangangaral sila dahil marami sumampalataya sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Mula sa Antioch, nagka-problema sila. At ang problema nila roon ay may mga hindi na nakakilala sa Diyos. At ayaw ng mga Hudyo na hindi sila sumunod sa batas ni Moses. Kaya nung magkaroon ng problema, sabi ng mga Hudyo sa lugar nila, sa harap nila Pablo, kailangan ng mga taong yan ay ma-circumcise. Yung pagtutuli kasi ito ang batas ni Abraham. Ito ang batas ni Moses. At turuan sila sa mga bagay na ipinag-uutos ng batas.
sa panahon o sa kultura ng mga Hudyo. Yan yung problema sa verse 1 hanggang verse 5 kung nabasa niyo po yan. Kaya sabi ni Pablo, dapat pag-usapan ito. Actually, kung si Pablo masusunod sa kanyang kalooban, pwede niyang aregluhin yun kasi ang tagal niyang nangaral sa Antioch. Pero may espiritu na dapat masunod sa lahat ng bagay. Amen po. Ang banal na espiritu ang dapat na mabigyan lagi ng priority na siya dapat na mangunguna. Tingnan niyo po yung nilakbay nila Pablo at ni Bernabe. Dito ang problema, tapos dumako sila sa Jerusalem. Alam niyo po ba yan? Na kapag nilakbay niyo yan, aabot yan ng 300 milya. Gaano po kalayo kaya yon? So lalakbayin nila yan dahil sa problema lang ng mga taong inaagaw o ayaw ibigay yung kaligtasang ibinigay na talaga ng Diyos sa mga taong nagpakumbaba at kumilala sa Panginoon. Sa buhay ng mga hintil. Ganyan din po tayo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi tayo kabahagi ng kaligtasan ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataong makilala. Kaya from Antioch, bumaba sila sa Jerusalem. 500 kilometers. At ang pag-uusapan lang nila ay patungkol sa kaligtasan na binigay ng Diyos na hindi maintindihan ng maraming Hudyo. At ang idinidiin ng mga Hudyo, kailangan silang ma-circumcise, matuli at ibigay ang mga kautusang dapat na ipinapahayag ng batas ni Moses. Kaya makikita natin yan sa pagkakataong ito na ang problemang kinaharap ng mga disipulo ay problema para sa kaligtasan. Dahil may mga Hudyo na gusto lang nila, sila lang ang maligtas. Parang Kristiyano sa panahon natin ngayon. Alam na maraming Kristiyano kapag si Kristo ay wala sa kanyang puso at hindi siya nabahagian ng mabuting balita at hindi niya tinanggap si Jesus, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At marami sa kapanahon natin na nagiging pareseyo at sinasarili lang ang kaligtasan ng Panginoon. Pero wala po yan sa Mighty One. Ang Mighty One lagi nag-i-invite ng mga taong gusto makakilala sa Diyos. Nananalangin para sa mga mahal sa buhay na makakilala sa Panginoon. Kaya makikita po natin dito, yung mga disipulo na nakaranas ng pagsubok o problema ay patungkol sa kaligtasan. Kaya nagsakripisyo sila na bigyan ng solusyon ang mga bagay na ito. At mula doon sa Antioch na kanilang binabaan, kasama, doon nila hinarap nila Pedro, nila Santiago, at ibang mga matatanda sa iglesia, pinag-usapan nila yung problema. So napakahalaga po noon, no? Kapag may mga problemang kinakaharap ka, lalo't patungkol sa espiritual, sa pananampalataya, napakahalaga na pinag-uusapan. O naman mga bagay na problema na may encounter mo sa buhay, dapat pinag-uusapan. Amen po? So dapat marunong tayong maging instrumento tayo na tayo ay tinawag para sa pagkakasundo. So hindi tayo magkakaroon ng pataasan o sino mang mga sa kapanahon na natin na talaga makikita na talaga, di ba, sa paligid niya, minsan makikita mo problema, no? Kung sagutin ng magulang yung anak, di ba? Kung lumaban ang anak sa magulang, di ba? Dahil lang sa problema. Hindi na pag-uusapan. So napakahalaga sa isang mananampalataya ng Diyos na laging pinag-uusapan ang problema. Kaya sa chapter 15 na to, ipinahayag ni Pedro yung kadakilaan ng Diyos kung papaano ang kaligtasan ay hindi na nababatay sa kanilang ibang kultura. Katulad ng pagsunod, sa pagtutuli at sa mga bagay pa na gustong gawin ng mga Parisi para sa mga hintil, para sila makatanggap ng kaligtasan. Dito makikita natin, ipinaliwanag ni Pedro sa chapter 6, no? Yung katuruan na pagkaunawa sa Diyos. Dito mapapansin natin sa verse na to na talagang si Pedro napuspos ng Espiritu ng Diyos, si Pablo, sila Santiago, sila Bernabe nakasama
pinag-uusapan yung problema patungkol sa kaligtasan ng mga hintil. Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba kay Pablo, sa chapter 13, nabasa niyo po ba yun? Chapter 13, verse 2 and 4, di ba? Habang sila nananalangin, so sabi ng Banal na Espiritu sa kanila, pinili ko sila para ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil. Kahit kay Pablo, sa daang Damasco, di ba? Pinili siya ng Diyos para maging disipulo ng mga hintil. Kaya dito, pinaliwanag ni Pedro yung patunay na kahalagahan ng kaligtasan ng Panginoon. Amen. Ayan. Ang sabi ng verse 6, so hindi ko na binasa yung chapter 1, ay yung verse 1 hanggang 5. Kasi mahaba, diniscuss ko na lang, kaya kung nabasa nyo po yan, mas madali po natin maiintindihan na talagang yung book of Acts na binabasa natin ay nauunawaan natin. Kaya dito sa verse 6 hanggang 18, so dito na diniscuss ni Pedro yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kasi may sinasabi rito ang mga ang mga Pariseo, na wag silang kakain. Ano yung wag kakainin? Yung may dugo. Pero ngayon, tignan niyo yung paligid natin kumakain ng dinuguan. Kultura kasi ng mga Hudyo, bawal kumain ng dugo. Yung mga nagbigting hayop, bawal sa kanila yon. Bakit po? Kasi ano yan batas ni Moses yan, na yung mga namatay na nagbigting hayop, tas kinakain, ay yung mga dugo nun ay hindi dumaloy, namuo. Kaya bawal sa kanila yon. At meron din silang bawal na ito yung bagay na sinasabi ng Biblia, no, yung una yung sinasabi kanina, yung ma-circumcise at mapasunod sa batas ng Diyos o sa batas ng Israel. Ito yung doctrinal decision sa kultura ng mga Hudyo. Yung kailangan 8 taon, kagaya kay Abraham. So, yung anak niya si Isaac, para mapatunayan sa Hudyo, kailangan dumaan siya sa ganong klaseng pagsusulit sa batas ng mga Hudyo. Meron naman, may pangalawa namang practical decision. Yung sabi natin, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng nagbigti. Kasi isa yon sa mga bagay na hinihahain sa Diyos-Diyosan. Actually, pinaliwanag to ni Pablo, no? Bago to pinaliwanag ni Pablo, diniscuss to ni Pedro sa book of sa aklat ng mga Gawa, chapter 10, kung babalikan niyo yung chapter 10 ng Gawa, di ba? Nung si Pedro, 3:00 ng hapon, walang oras na binanggit, ay umakyat na nalangin, di ba? Alala niyo? Tapos sa kanyang panalangin, may isang kumot na bumababa at may iba't ibang uri ng hayop. At ang sabi ng Panginoon, magluto ka at kainin mo. Sabi ng kwento sa chapter 10 ng verse 9, Panginoon, bawal sa amin yan. Hindi kami pwedeng kumain na marurumi. Pero ang sabi ng Panginoon, ang nilinis ko na ay malinis na. Kaya ikaw at ako ay nilinis na ng Panginoon. Bakit po? Ang Diyos ay tumitingin ngayon sa ating kapanahunan sa mga puso. Yung puso ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kaya nung maganap ang mga bagay ito, pinaliwanag ni Pedro na yung pagkain ay hindi na yan dapat maituro sa mga hinti, sa mga bagong mananampalataya sa Diyos. Pero yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at immorality, ito ang pinagdidiinan ng Biblia na talagang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Yun nga lang pagkisinungaling, di ba? Malaking kasalanan sa Diyos. Pero yung pagkain, panalangin mo sa Panginoon, kung tama ang puso, mas malulugod ang Diyos. Kaya ang Panginoon ay nakatuon lagi sa ating mga puso. Kaya nung tinawag ng magpakita ang Panginoon sa buhay ni Cornelius noong time na yon para patungkol sa pagkain, ura-urada pumunta mga sinugo ni Cornelius sa bahay ni Pedro.
at ipinaliwanag ang mga bagay na lahat ng tao mayroon ng kakayanang lumapit sa Diyos. Bakit po? Ang kanilang puso ay kitang-kita ng Panginoon kung sila ay magsisisi. Kasi sinabi ni Pedro, di ba? Sa aklat ng Gawa pa rin, sinabi ni Pedro na ang Diyos ay tumitingin sa puso. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Di ba? Kaya mula doon sa buhay ng isang taong tapat at nagsuko ng buhay kay Jesus, hanggang sa kapanahonan natin, wala nang Hudyo o Grego o Hintil. Lahat may karapatan na sa biyaya ng Panginoon. Lahat ay pwedeng tumanggap ng buhay na walang hanggan kapag ang puso ay nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Kasi sabi ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9, sino nakaka-memorize yan? Dapat sa ulado natin yan, na bilang mga tao sa kapanahunan natin, bilang mga nakakilala kay Kristo, mula sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9, sabi, ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos. Hindi na ito mula sa mga gawa ng tao. Kaya yung karunungan ng Diyos ibinaba nung time na pinag-uusapan nila ang patungkol sa kaligtasan. At ipinapaliwanag ng mga disipulo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kung papaanong ang mga hintil ay may kapangyarihan, ay may kakayanan, ay meron ding pagkakataon o may biyaya rin na sila ay maligtas. Kaya yung mga tao sa labas, yung mga mahal natin sa buhay, isipin niyo po, kung sila ay hindi magsusuko ng buhay sa Diyos, wala silang kaligtasang matatanggap. Kasi biblical na sinasabi na dapat ay tanggapin si Jesus. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ng Book of Acts, di ba? Sa 4:12, walang ibang pangalan lagi sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, kundi si Kristo Jesus lang. Kaya nung maayos nila ang problema, nung nagsasalita si Pedro patungkol sa kaligtasan, so dapat aware din tayo mga Kristiyano ngayon kapag patungkol sa kaligtasan ang pinag-uusapan, dapat memorize natin yung mga sinasabi ng Diyos mula sa Biblia. Amen po. Anong verses ang maaalala mo patungkol sa kaligtasan ng Diyos? Na pinangahawakan mo ngayon? Bakit nariyan ka? Bakit hanggang ngayon ay pinapalakas ka ng Panginoon sa pananampalataya dahil sa kaligtasang natanggap mo po sa Kanya? Kaya nung mapaliwanag ito ni Pedro, na sabi niya yung mga bagay na dapat sabihin sa mga Pharisee, sa mga Hudyo, hindi na sila nagtimipan ng mga bagay na pagtatalunan nila. Dahil naroon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagmiministeryo sa kanila. At isa pa sa nakatutuwa, matapos ipaalala ni Pedro yung mga bagay patungkol sa kadakilaan at karunungan ng Diyos, kahit si Santiago, nagpaliwanag din. Kilala niyo po ba Santiago? Hindi po si Santiago magtataho. Si Santiago na kapatid kapatid ni Anthony. Wala Santiago kapatid yan. Si Santiago na kapatid ng Panginoong Hesus. Nung diniscuss ni Santiago ang isa sa napakagandang mensahe ng Panginoon, binanggit niya yung Book of Amos. Alam niyo yun? Yung sinasabi ng mga propeta patungkol sa Panginoong Hesus na siya magliligtas sa lahat ng tao, binanggit ni James yan, ni Santiago. Kaya tayo dapat mga Kristiyano, higit tayong nakakaunawa ng Biblia. Kasi nasa kami na natin ng Biblia. Ayan, marami tayong Biblia dyan. Sa likuran po ninyo. Pwede kayong kumuha. Libre po yan. English, Tagalog po yan. New Testament lang po yan. Pero yan ang kapanahunan natin. Kaya napakahalaga na meron tayong Biblia. Si Santiago, ipinaliwanag din niya ang Book of Revelation patungkol sa pagpili ng Diyos sa mga hintil o sa lahat ng tao na dudulog sa Kanya para magkaroon ng kaligtasan. No, ipinahayag ni Santiago ng Revelation sa chapter 9
verse 7 hanggang 9, kung papaano ang kordero ng Diyos ay nagliligtas hanggang sa kapanahonan natin. Hanggat ang puso ng isang tao ay nagpapakumbaba at nagsusuko sa Panginoon, may karapatan siya sa kaligtasan dahil ang Diyos ang magbibigay nun. Hindi ang relihiyon na magbibigay sa kanilang kaligtasan. Hindi ang pagsunod sa batas at hindi ang mga bagay na kung saan hindi naman si Kristo ang sentro ng mga bagay para makatanggap ng kaligtasan. Kaya ipinaliwanag ni Santiago ang mga bagay na ito patungkol sa kaganapan sa buhay ng mga hintil. Biruin niyo po, no? Ang layo na nilakbay nila, no? Mula dun sa Antioch, pumunta lang sa Jerusalem. Kayo po kaya, paglakarin hanggang Albay, ilang oras po kaya ninyo mararating? Tapos sobrang init, no? Punta ka ng Albay, pero mga disipulo, ang problema nila, napakaganda. Hindi nila problema yung pagkaing babaunin. Hindi nila problema yung mga panyapak nila masusugatan sa haba ng lakbayin. Ang problema nila kung papaanong isi-save yung mga hintil sa tamang doktrina ng salita ng Panginoon. Kaya sa atin mga mananampalataya, sakripisyo tayo. Kasi isa tayo sa mga tinawag para sa pagkakasundo. Amen po ba? Minsan napakalit na ng problema sa lugar natin. Sa buhay natin, minsan umaayaw na ang Kristiyano. No? At sabi nga, pagka hindi mo nakamayan ng isang Kristiyano, nagtatampo na. No? Mature Christian na sa panahon ngayon. No? Maraming Christian nung araw, hindi mo mahayan. Sa sobrang busy nung lingkod ng Diyos, sa daming ginagawa. So, kaya mga life group leader ang ating pong mga makakasama sa ganyang sitwasyon. Kaya si James at si Peter ipinaliwanag ang karunungan ng Diyos para sa kaligtasan. Pinuputol na nila yung mga bagay na tradisyon sa buhay ng mga Israelita para makakonect ang mga hintil sa pananampalataya at kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Ayan. Kaya pagdating sa ganyang senaryo ng buhay, ay napakahalaga na lagi tayong dumidepende sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang mga disipulo, nakaranas ng mga himala, no? Ng kapangyarihan, nagpagaling, nagpalakad, pero nagdepende pa rin sila sa Espiritu ng Panginoon kung ano ang nararapat sa pag-uusap patungkol sa kaligtasan ng buhay ng mga tao sa kanilang kapanahunan. Hindi nila sinisiksik ang kanilang sarili na disipulo kami, sumunod kayo sa amin, kundi ang ipinapakita ng mga disipulong ito, si Pedro, si Santiago, si Bernabe, si Pablo, kung ano ang magandang paraan ng pagsasaayos ng problema. Kaya tayo mga Christian na may banal na Espiritu ng Panginoon, mula nang tanggapin si Jesus, tayo ay pinangungunahan ng Espiritu ng Panginoon na dapat po nating isaayos ng tama na nakalulugod sa Panginoon ang mga bagay na nagiging problema. Pero kung problema sa halap buhay, pagkain, negosyo, pwede mo rin isanggunin sa Diyos. Pero isa nga yun sa pinakamagandang dahilan yung buhay ng tao. Meron na ba kayo na-encounter na gano'n? Gusto niyan tumanggap sa Panginoon tapos sinabi mo, wag muna. Kasi malayo pa naman No? O kaya, yung nanay mo, kuya mo, binubulungan ka ng Espiritu ng Panginoon, na-share mo na yung gospel sa kanyang buhay, pero minsan parang hindi pa rin nakakaunawa, no? Diba? Kahit di naman, di ba, conviction yan Kapag ka ang isang tao
alam mong di pa nakakilala sa pamilya natin. Napakahalaga nun na maibigay yung karunungan ng Diyos kung papaanong ang Panginoong Yesus ay bumaba para iligtas ang sangkatauhan. Kaya mula sa chapter 15, verse 6 and 18, pinag-usapan nila dyan yung karunungan ng Panginoon. Amen po ba? So, lagi lang tayong dumipende sa banal na Espiritu ng Panginoon. Ayan, napakabilis yata ng ating pangyayari, no? Nasa number 3 na tayo. Landas patungo sa kapayapaan, no? Dito naman makikita natin mula sa chapter 19 hanggang 35, ito na yung pagkakataong gumawa na ng sulat ang mga disipulo kung ano na pagkasunduan nila patungkol sa buhay ng mga hintil na sila dapat ay hindi naahadlangan, na sila dapat ay meron ng karapatan, na sila dapat ay kabahagi na sa pamilya ng Diyos. So gumawa ng kasulatan ang mga disipulo at muli naglakbay sina Pablo at Bernabe papuntang Antioch. Tuloy niyo po, no? Naglakbay uli. 300 miles ang nilalakad dahil lamang sa ganong senaryo ng buhay para sa kaligtasan. Alam niyo po yung sakripisyo talaga, napakahalaga po niyan eh. Noon yung pagsasakripisyo. Maraming Christian ngayon, hindi mo na nakikita ang nagsasakripisyo sa kingdom ng Diyos. Sa kaharian ng Panginoon. Iilan na lang ang mga taong nagsasakripisyo sa kaharian ng Panginoon. Pero ang mga disipulong ito, ipinapakita po sa atin, dahil tayo po ngayon ay nasa kapanahunan na natin ito, dapat meron din po tayong pagkasakripisyo. Kaya yung landas na muling tinahak ng mga disipulong ito ay daladala ang sulat para ipaliwanag na kumbaga ay galing ka sa isang husgado o yung mga attorney, di ba? Matapos litisin, ito ang bigay sa iyong utos. Malaya ka na sa pagnanakaw mo ng mangga kasi wala kang dalang bagoong. Di ba? Minsan may gano'n, di ba? Ganyan ang mga batas eh. So, may paglaya na. Kaya ang mga disipulong ito ay nakaranas muli ng kahit nakapaguran, na kahit na napakalayong lugar, ang landas patungo sa kapayapaan, dala-dala ng kanilang mga puso. Dahil kasama nila ang Espiritu ng Panginoon. Kaya sa chapter 15, ng verse 19, basahin po natin, ito po yung kapahayagan ni na Pablo at ni Silas, ay ni Bernabe, dala ang sulat. No, dito ko na lang po basahin. Kaya sa susunod po, ay sikapin po natin na basahin ang Biblia po. So basahin ko po ito. Nagpatuloy Santiago, kaya't ang pasya ko'y huwag nang pahirapan ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihain sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ang dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga. Tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat isa. Yun yung sabi ni Santiago. So, wag nang pahirapan ng mga hintil, gawin na yung mga bagay na patungkol sa kaligtasan para sila ay makapagpuri at makapagpasalamat sa Diyos. Kaya sa verse 22, kaya't minambuti ng mga apostol na matandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay salamat. Yun ang, thank you. Ayun. Patawarin niyo po ako. Sabi ganon, ang mga napili nila ay si Judas at tinatawag na Barsabas at Silas. Mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang mga sulat na ito na nilalaman. Ito yung nilalaman ng sulat. Kami mga apostol
at matatag sa kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming hinti sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilan sa kasamahan galing kasamahan namin galing dito. Kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisa namin magpadala sa inyo ng sugo kasama sila sa ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Doon muna tayo, no? So, tinan nyo po, no? Yung pagtaya ng buhay ni na Pablo, talagang makikita natin. Naway ito rin yung maging panalangin natin sa ating kapanahunan. Yung may pagtaya rin tayo sa buhay pananampalataya na magsasakripisyo para po sa buhay ng ibang taong wala pa pagkakilala kay Kristo. Kaya po, bless tayo, naging dalawa service natin dahil maraming bakante. Sa morning, sa hapon, maraming tao ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na manalangin at patuloy na mag-anyaya para sa kaligtasan ng Panginoon. Kaya sila Bernabe at tubiling itinaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi ng sulat na ito sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na wag lang kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng lumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung isa sa mga pagsamba sa panahon natin ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Ito yung isang bagay na talagang labag sa kalooban ng Diyos. Yung pakikiapid, layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. So, iyan yung mga bagay na itinuturo nila sa panahon nila Pablo at ganon din sa kapanahonan natin. Inuturo ng Diyos sa buhay natin na tayo ay huwag makikiapid. So, hindi lamang sa mga bagay na babae at lalaki ang pakikiapid, kahit sa mga bagay na kung saan mas nagiging priority at hindi ang Diyos, pakikiapid sa mga bagay na nasa iyo at pinangungunahan mo at hindi ang Diyos ang nabibigyan ng kapurihan, isa yun sa mga bagay na masasabi natin pakikiapid. Kasi ang karamihan sa panahon natin, mabait naman ako, hindi naman ako nakikiapid, di tulad ng kapitbahay ko. Pero ang tingin, kumusta ang pananampalataya mo sa Diyos? Nauuna ba ang Panginoon sa mga bagay na nais niyang iparanas sa iyo? Kapag hindi na nangunguna ang Diyos doon sa kanyang nais na maganap, nagiging nakikiapid ang isang tao. Kaya sa panahon natin, maraming tao, kilalang-kilala lagi ang Diyos sa bibig lang. At minsan nahahawa ang ibang mananampalataya sa ganong senaryo. Pero sa lugar po natin, hindi tayo padadaig sa ganong buhay. Dahil alam natin, ang mga taong nakikiapid ay may bagay na inihanda ang Diyos na tagi ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya sabing gano'n, pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpapalakas sa kanila ng loob. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nagpasigla at nagpatatag at matibay na kanilang pananampalataya. So napakahalaga niyan dahil sa kapanahonan natin. Maraming mananampalataya ngayon na hindi talaga matibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya narito tayo para maging instrumento ng Panginoon na patatagin sila sa kanilang pananampalataya. Amen. Kaya yung mga life group, sa mga life group member, kung may tanong po kayo patungkol sa pananampalataya, lapit po kayo sa kanila dahil sila po magiging instrumento ng Diyos kung papaano magiging matatag at matibay ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya nung maganap ang mga bagay na ito, ng pagbalik nila Pablo at Bernabe sa Antioquia, natuwa ang mga
ang mga hintil. At ang sabing ganon, ang dalaway tumigil doon ng kaunting panahon pagkatapos sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas na manatili doon. No? Subalit na natili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia kasama ang marami pang iba at nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo, masarap maranasan yung ganito. Gusto niyo maranasan ganito? Dito sa ating, minsan nagkakaroon tayo ng mission, ano ba tawag nun? Dati, mission harvest ba yun? O mission team, ano ba yung tawag nun? May medical mission, di ba? Dati may mga ganun. So, yung magkakataon na paano mo mailalapit sa Diyos yung mga taong kailangan nila ang Panginoon. So, kaya mga disipulo, nung maunawaan nila yung kadakilaan ng Diyos, alam niyo po, buong puso nila talaga, yung kanilang pagkasakripisyo, no, yung landas ng kapayapaan, hindi nila ito ipinagkait sa mga tao sa Antioquia, no, sa mga hintil, sa mga lugar na pinupuntahan nila Bernabe, talagang inalagaan nila mabuti yung mga taong nakakilala kay Kristo. Kaya tayo din, bibigyan din tayo ng Diyos sa kapanahonan natin paano tayo mag-aalaga ng mga taong nais pang maunawaan at makilala ang Panginoong Hesus. Kaya mula sa verse ng 36, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Ben, babalik na natin at dalawin ng mga kapatid kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon. Tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Tingnan nyo po, no? May pagbibisita, no? Ang mga disipulo. Kumusta? Yung ating mga kapatid sa Panginoon. Nawa, nabibisita din natin sila. Totoo yan, nagkukulang tayo sa ganong klaseng pananaw. Pero salamat sa Diyos dahil itinuturo sa atin ang landas ng kapayapaan para sa mga bagay na kung saan tayo ay mapagpapala ng Diyos. Kaya sa chapter 15 na to, makikita natin yung tatlong bagay na yan, yung sakripisyo sa bawat pagtatalo, no, talagang dapat may ganong klaseng kalagayan na kung saan meron tayong tinatawag na a heart of loving compromise, no? Dapat yung pagmamahal ng isang Kristiyano ay merong halong pagko-compromise, no? Ayan. The heart of loving compromise. Tapos marunong makinig, listening, loving and learning. No, sa isang Kristiyano sa panahon ngayon, napakahalaga na nagkakaroon tayo ng ganitong senaryo sa ating buhay bilang mananampalataya ng Panginoon. Kaya dito sa pagkakataong ito, nabuksan sa atin ang isang kalagayan na tayo ay tinawag para sa pagkakasundo. Naniniwala ka po doon? Na tinawag ka para sa pagkakasundo. Hindi lang ang mga disipulo ang tinawag, kundi tayong lahat na kumilala kay Kristo, kasama tayo sa mga tinawag para sa pagkakasundo. Kaya kung may mga bagay pa sa puso mo, sa isip mo, na hindi pa kayo nagkakaayos, pag-pray mo sa Panginoon at puntahan mo at lapitan. Kasi tayo yung mga tinawag, di ba? Sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay namamagitan. No? Sila yung tawag sa kanila ay tagapagsasaayos ng mga bagay na kung saan hindi pagkakaunawaan. At nang nakalulungkot, minsan magkapatid, mananampalataya, hindi nagkakaunawaan. So ito, isang bagay na pagpapakita sa atin na tayo ay tinawag hindi para manatili sa kalalagayang lagi tayo ang nagiging sentro ng problema, kundi nawa tayo naman yung maging pagpapala sa mga taong lalo tigit sa mga hindi pa lubos matibay ang pananampalataya. Kaya si Pablo sa chapter ng 1 Corinthians, chapter 8 yata yun, na tinakil niya yung patungkol sa pagkain. Kasi napakahalaga na hindi naman talaga ang pagkain na magliligtas sa tao.
kundi si Jesus. Kaya diniskas ni Pablo sa aklat ng mga Korinto ang patungkol sa ganitong kalagayan din. At ipinakita ni Pablo na hindi tayo maliligtas diyan. Kaya alam, may mga tao din naman, di ba? Hindi pala maliligtas. Pero tandaan natin, ang sabi ng Bible, ang pumapasok, ang nagpaparumi sa buhay ng tao, sa puso ng tao. Kasi, siyempre, pagkain yan, okay lang. Kaya, mas mainam, maunawaan natin, mabasa natin ang Biblia. At sa mga light group member, kung may mga bagay po kayong gustong maunawaan, andyan po yung mga disipulo ng Panginoon. Andyan yung mga life group leader ng Diyos sa kapanahonan natin. So yan yung bagay na tatlong landas, no? Yung pangatlo, landas patungo sa kapayapaan. Kaya tayo mga Kristiyano, kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 4, ang banal na Espiritu ng Diyos ang ibinigay sa atin. Di ba? So kapag ang tao tumanggap kay Kristo, may banal na Espiritu yan. At ang banal na Espiritu ang nagbigay sa atin ng karunungan at kalakasan papaano tayo magiging pagpapala para sa buhay ng mga tao. Kaya itong kwentong ito, kung babalikan ulit natin, nawa kung hindi nyo nabasa at meron pa kayong gustong naging maunawaan, basahin nyo po muli ang Book of Acts. Kasi darating at darating po talaga yung panahon, magiging instrumento ka ng Diyos para sa ikakasundo ng mga tao, kapatid, pamilya, para ang Diyos ay maparangalan. Lalo tigit kung ang pag-uusapan ay kaligtasan. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, magpapatuloy tayo sa kalooban ng Panginoon. Naroon dapat ang the art of loving compromise, yung may listening, loving at marunong makinig na hindi agad nagkakaroon ng parang nagliliyab ang kanyang puso sa galit, kundi magkaroon ng tamang pananaw patungkol sa pangunguna ng banal na Espiritu ng Diyos dahil ito ang magbibigay sa atin at magtuturo ng tamang paraan para tayo ay maging instrumento ng Panginoon. Amen. Tayo saglit na tumayo. Ano yung tatlong bagay na ipinakita sa atin ng Book of Acts chapter 15? Ano yung una? Ano yung una? Pinakita ng Book of Acts. Nasa mission-hearted pa rin po tayo. So, sakripisyo sa bawat pagtatalo. Tandaan po natin yan. Huwag mabuhos yung galit, yung tampo, yung mga bagay na nakaraan para lamang sa problemang hindi maayos, kundi dapat yung sakripisyo ng bawat isa kung meron man makakaharap o ma-encounter yung mga bagay na hindi pagkakasunduan. Pangalawa, pagkakaroon ng katuruan sa Diyos. Lagi nating titignan kung ano ang sinasabi ng Diyos mula sa Biblia. Kaya may Biblia po tayo na dapat po natin maging instrumento, maging guide para sa buhay nating mananampalataya. No, diyan makikita natin ang pagkaunawa sa karunungan ng Diyos. Sina Pablo, walang Bible. Sila Peter, walang Bible, pero yung pagkaunawa ng Diyos, mas malalim sa kanilang puso. Kaya bilang mananampalataya ng Diyos sa kapanahunan ngayon, dapat maunawaan natin yung malalim na pagkaunawa sa karunungan ng Diyos at makukuha lamang natin yan dito sa Biblia. Amen po. So nawa, nasain natin ang magbasa lagi ng banal na kasulatan. At pangatlo, landas tungo sa kapayapaan. Naway maging kapayapaan ng Diyos yung buhay nating instrumento. No? Sa lahat ng senaryo ng buhay nating kakarapin hanggat tayo na sa mundong ito, nawa yung landas patungo sa kapayapaan, hayaan natin ang Espiritu ng Panginoon ang maghari
at manguna sa atin. Awitin natin yung chorus kanina na Jesus is calling. Kasi totoo po yun. Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Ang mga hintil, tinawag ng Diyos. Pinili ng Diyos. Totoo na ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo lang. Pero dumating ang panahon, minahal ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya nakaranas tayo ng mayamang biyaya hanggang sa kapanahunan natin. Maraming tao ang gustong kumilala sa Diyos sa papaanong paraan. At hindi ito minsan ay babahagi ng maraming Kristiyano sa panahon natin. Kaya ikaw at ako ay tinawag ng Diyos sa isang layunin kung saan siya ay mapupurihan, mapaparangalan. Amen.